Patay, patay mo lang, patay, patay! Patay lang, patay, patay! Patay lang, patay! Patay lang, patay! Patay lang, patay! Oh, pare, kamusta na? Sino pare, ikaw, kamusta na? Ito pare, okay lang din. Ano bang magandang negosyo ngayon, pare? Ang magandang negosyo ngayon, pare, yung pagpasada ng jeep, pare, yung magandang negosyo ngayon. Bakit naman? Dapat sa pagpatayo kasi ng negosyo, pare, dapat maging practical tayo. Ah, ganun ba pare? Sige, binigyan mo ako ng idea. Salamat ah. Sige pare, ingat ah. Sige. Magandang araw sa inyo, kapwa ko mga kapaglagan. Tampok natin sa araw na ito ang usapin sa pagnenegosyo. Marami sa ating mga kababayan ang nais magtayo o pasukin ang mundo ng pagnenegosyo. Pero paano kung ang naisipan ng negosyo ay ang pagiging isang jeepney operator? Sa araw na ito, makakapanayam natin si Binibining Marie Saino na kung saan ay naging matagumpay sa pagiging isang jeepney operator. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa umagang ito, makakapanayam po natin si Binibining Marie Saino tungkol po sa naitayo niyang negosyo. Magandang umaga po, Binibining Saino. Magandang umaga. Meron lang kami mga ilang katanungan tungkol po sa inyong naitayong negosyo. Unang-una po, paano po ba nagsimula ang negosyo? Nagsimula kasi si 1991 sa isang branding unit hanggang sa after ng ilang years, nakabili kami ulit ng mga unit ulit, pero second hand na to. Up to today, meron na kami 5 unit na ginagamit. Ito ba yung unang negosyo ng pamilya? Is it a family business? Yes, it is. Pero yung unang negosyo talaga namin is yung karinderya. Yun nga lang, hindi siya gano'n nag-fit sa amin kasi parehas may trabaho yung parents ko, so hindi nila masyadong na-focus yung ganong klase ng business. So kailangan pala sa pag-negosyo ng karinderya, tinutulungan pa rin yun. So yung pangatlong tanong namin is, how did you finance your business? I mean, paano nyo ba, in terms of financial, paano nyo ba nasusuportahan yung business? Siyempre, di ba sa pagtatayo ng business, hindi lang yan basta itinatayo, may mga kapital yan, kung paano nga ba yung mga profit doon. Paano yung ginagawa niyong profit? So, una-una, kailangan talaga meron kang sinatawag na pang-backup na savings or pang-maintenance. Unang-una kasi malaking hinihingi ng maintenance pag ganitong klase ng business. Unang-una, pag-sasak mo na sa ano. Kaya, kukuha namin kasi yung parents mo, parents kami trabaho. So, pag may kailangan gastin, may kailangan na ipagtatapan para sa mga. Sinasabi kasi nila na sa mga ganyang klaseng negosyo, medyo mahal yung mga spare parts na ginagamit. So, sa tingin niyo ba, nakaka-apekto naman yung mga kunyari? Di ba, pag nag-nilindi kayo, yung mga spare parts na pinili, masyado nga bang mahal ito? Oo, may kamahalan din. Pero meron din naman tayong mga sinasabing mga suppliers. May mga mapagpupunan tayong pyesa na mura. Yun nga lang, depende pa ito kung saan lugar, sa kung anong brand. Pero, maaari naman itong mapabili ng mura. Di ba ngayon sa business niyo? Sa tingin mo, ilan na ba yung mga empleyado niyo? Actually, nung una kasi, tig-isa lang na driver per unit. Pero ngayon, kasi kailangan, pag hindi sila makakalabas, or pag may problema yung sasakyan, o sila, kaya nagtagtag kami ng 2, so 7 na sila naman. Okay. Di ba sa tayo ng negosyo, meron kami sinasabing mga crucial points ng pag-negosyo. Ano yung mga ginagawa niyo para malampasan or ma-overcome niyo yung mga crucial na tinatawag? Ayun, yung mga problema na to sa sasakyan, sinukumpul na yung kaagad. Tapos, syempre, iwas scratches laging monthly check-up ng sasakyan para laging ma-maintain ng ayos yung mga yun. Saka, syempre, kailangan pumili ka rin ng matinong driver. Di ba sa business, syempre, hindi kailangan stagnant lang yung business natin.
dapat na-expand. Kayo, paano ba yung mga process para na-expand sa yung business? Ayun, aside sa araw-araw na pumapasali sa sakyan, tumatanggap din kami ng arkilahin yung sakyan namin para like reunion, kung saan lugar, out of town, or this year, or kung pwede rin siyang, minsan, lahat sila din yung bahay, yung sakyan namin para sa mga ditang bahay. Yan. Ikaw, bilang assistant woman, sa tingin mo, ano yung mga effective marketing tactics or effective technique para mas maging maunlad yung negosyong nakaharap din sa ngayon? Dapat marunong din tayo ng mamili ng mga fair part kung saan tayo mas nakakamura. Pangalawa, yung tamang paggamit ng mga sasakyan, like hindi kaskasero yung mga driver, saka talagang maingat din sa kung ano yung meron sa sasakyan. Okay. Sa panghuling katanungan ko, bilang isang business, ano po yung mga pwedeng little bit advice or pieces of advice na pwedeng i-share sa mga viewers natin para may ganyo silang pumasok sa mundo ng pagnegosyo? Yes, of course. Kung meron naman silang enough na capital to start a business, unang-una kailangan may knowledge sila kung anong business yung gusto nilang itayo. Pangalawa, hindi lang din sila dapat nagpapadala kung ano yung puso dahil hindi naman talaga yun yung kailangan pasihan. Dapat kailangan i-focus mo rin kung yung business ba na yun is tatagal na talagang not on this year lang dahil gusto siya or dahil talagang alam mo in the near future, magiging useful pa rin yung business na yun. Okay po. Maraming salamat po. Binibiling Maritime. Maikling oras po nagbibigay niyo time para po kahit paano magkaroon po ng mga parang kaalaman ng mga viewers natin kung paano po yung talagang realidad ng pagtatayo ng isang negosyo. Salamat po. Araw sa inyong lahat, sa aking mga kamag-aral at sa ating butining professor. Natunghayan natin ang maikling panayam ng aming grupo ukol sa mga realidad ng pagninegosyo. Mga ilang estratehiya, taktika, at ideya at konting kaalaman tungkol sa pagpasok sa isang negosyo.